Rumaragas po pala sa ating lakas sa ating pangaraw-araw na talaga tayo ngayon nasa Leviticus Kapitulo 3 sa versikulo 1 hanggang versikulo 5. Kung ang bakang ihandog ay pangkapayapaan, maging babae o lalaki, kailangan walang dungis o kapintasan ng hayop. Ipapatong niya sa ulo nito ang kanyang kamay at papatayin at papatayin sa may pintuan ng tuldang tipanan. Ibubuhos ng saserdote ang dugo sa paligid ng dambana. Sa handog na ito, kukuha ang saserdote ng parteng susunugin para kay Yahweh. Kukunin niya ang tabang nakabalot sa lamang loob at lahat ng taba nito. Gayon din ang dalawang bato, ang taba sa balakang at ang tabang bumabalot sa atay. Ang lahat ng ito'y ilalagay sa dambana at susunugin ng mga saserdote bilang mabagong handog sa akit. So ang passage na to ay tungkol doon sa practice ng mga Israelites na pag kailangan nilang magbigay ng peace offering ay nagsusunog sila o nagbibigay sila ng sacrificial offering na susunugin. Nakalaunan syempre magiging na yun na burnt offering. At mababasa natin dito na yung mga taba pala at yung atay at yung kidney ay sinusunog. So kasama siya doon sa sinusunog. Actually, sa ibang passage, ang nakalagay, or should I say, sa ibang translation, ang nakalagay ay fellowship offering. Sa contemporary English version naman, ang nakalagay ay a sacrifice to us for God's blessing. So, humihingi ng blessing o pagpapala sa Diyos. Yun ang purpose ng burnt offering na yaon. Pero ang ibang translation, GNT, NLT, at NIV, ang nakalagay, peace offering. At ibang naman ang nakalagay, fellowship offering. So kada translation, iba-iba yung emphasis. However, aware tayo kung bakit nila yung sinusunog na peace offering or sacrificial offering na yun. Or ang iba, sa ibang translation, fellowship offering. Para sila ay pagpalain ni Lord. Para sila ay makipag-communicate kay Lord. So, makipag-fellowship kay Lord. Actually, si King David ginagawa din yan kapag may gusto siyang idulog sa Diyos. Kapag kailangan niyang magtanong sa Diyos. So, ganun ang practice ng Old Testament Israelites. So, sa panahon natin ngayon, aware tayo na nasa New Testament na tayo, di ba? At hindi na tayo saklaw ng batas na yaon. So, hindi na natin yan pina-practice na burnt offering o sacrificial offering ng mga hayop. Pero syempre, para makipag-communicate tayo o makipag-fellowship kay Lord, through prayer yun. So, ginagawa natin yun through prayer. Kapag may itatanong tayo kay Lord o humihingi tayo ng gabay at pagpapala kay Lord, so through prayer natin yung ginagawa. However, pina-practice pa rin natin yung offering. Hindi nga lang burnt offering. So, monetary offering na yung ginagawa natin ngayon. Pero hindi naman ibig sabihin na nagbibigay ka ng monetary offering ay susunod na ang Diyos sa mga kahilingan mo. Hindi yun ganun. Kasi si Lord hindi siya genie. At hindi ibig sabihin na nag-offering ka, yung plano mo na ang masusunod. So, hindi po yun ganun, okay? Kasi si Lord hindi mo siya pwedeng diktahan kung ano ang gusto mo. Ang totoo niyan, kaakibat kasi ng pagiging pinagpala ng Diyos ay pagsunod sa kanyang plano. So, oo, totoo, may mga plano tayo. At pagminsan, yung mga plano natin palpak. Pagminsan, yung mga plano natin, pwede natin balik kapahamak. So, hindi yun inaalaw ni Lord. Kasi after all, ang tunay na pinagpapala ay yung mga sumusunod sa kanyang plano. So, sa panahon natin ngayon, malamang hindi mo na literal na papakinggan yung literal na boses ng Diyos. Pero may mga leader tayo na gumagabay sa atin para hindi tayo mapatiwala. May mga ginagamit si Lord na tao. Maybe yung pastor mo, maybe yung cell group leader mo. At syempre, nagpipray kayo sa cell group, di ba? So, doon pa lang, nagkakaroon na ng fellowship with the Lord. So, si Lord na mismo ang gagabay sa inyo. Kasi si Lord, hindi siya babago. Maybe may mga batas na hindi na natutupad ngayon, pero ang Diyos na nanatili pa rin Diyos. So, yung nature niya na maggabay, yung nature niya na mag-guide, magbigay ng command, magbigay ng master plan sa buhay mo, ay nanatiling ganun. Kung paano ginagabayan niya yung Old Testament Israelites, kaya pa rin tayong gabayan sa panahon natin ngayon. Okay? Totoo na ang mga tradisyon, kultura, batas, ang batas ng tao, na iba, nababago. Pero yung pagiging Diyos ng Diyos at yung kanyang naturalesa, yung nature niya, hindi yun nababago. Okay? So kung noon si Lord nag-guide para mag-bless yung mga Israelites, kaya niya pa rin mag-guide sa atin ngayon para tayo naman ay pagpalain sa pagsunod sa Kanya.